And so, magandang umaga po sa lahat. So, the question is, paano nga ba nalaman ng mga scientists kung gaano nakatanda ang mga bato, lalo na dun sa may Grand Canyon, o kung kailan eksaktong nabuhay ang mga dinosaurs? So, ginawa nila yan sa pamamagitan ng dalawang pangunahing pamamaraan. Una, ang relative dating at ang pangalawa naman ay ang absolute dating. Ang mga ito ang ating susi sa pag-unravel ng napakahabang kasaysayan ng ating planeta. So if you could recall what we have discussed last time, it's about 4.6 billion years ago nung isinilang ang ating planet Earth sa pamamagitan ng pagbuo ng mga planeta in accretion or yung tinatawag natin sa mga planetesimals. Okay, so ngayon, pag-aaralan natin ang pagkakaiba o pinagkaiba ng dalawa at kung saan sila or paano sila nagtutulungan. Okay, so magsimula tayo kay relative dating. Pag sinabi natin na relative dating, isipin nyo ito yung bilang or ito yung pagkuha ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi ito nagsasabi or hindi ito nagbibigay ng eksaktong edad sa taon. Pero sinasabi nito kung anong pangyayari ang nauna at kung anong pangyayari ang nahuli. So for example, you are about to reminisce experiences and history of your life way back 2010 hanggang sa kasalukuyan, 15 years ago. So, titignan mo kung ano-ano ba yung mga pinakamasaya, pinakamalungkot. So, ganito ang relative dating. Anong taon ba nangyari sa'yo ang pinakamasayang kasaysayan ng buhay mo as of today? So, ganun lang din ang relative dating. Ang pundasyon ng relative dating ay ang prinsipyo ng superposition or the principle of superposition. Sa simpleng salita, isa ito or sa isang hindi nagalaw na hanay ng mga layer ng bato, ang pinakamatandang layer ay nasa ilalim at ang pinakabata naman ay yung nasa itaas. Para lang yung tumpok ng mga pancakes, alam nating ang pinakahuling ginawa ay yung nasa ibabaw, di ba? Halimbawa, nagluto ka ng pancake. Yung unang salang, syempre, yun yung nasa ilalim. Habang gumagawa ka, nagkakaroon ka ng mga nalulutong pancakes, patong-patong lang yun. At ang pinakamainit or yung pinakabago, yun yung nasa ibabaw. So, ganun lang yung relative dating kung paano natin i-relate sa real life situation. So, parang sa experience mo nung nag-aral ka, syempre, way back, let's say, 4 years old, ikaw ay nasa daycare, kinder, hanggang sa ngayon, ikaw ay 16 years old na, 17, 15, ikaw ay nasa grade 12. So, kung alin yung pinaka-recent, yun yung nasa pinaka-ibabaw. So, gumamit din tayo ng mga index of fossils. Ito ang mga fossil ng mga nilalang na nabuhay sa maikling panahon lamang, ngunit malawak ang naging distribution nito sa mundo. Kapag nakakita tayo ng parehong index fossil sa dalawang magkaibang layer ng bato, alam nating halos sabay silang nabuo. Ang relative dating ay nagbibigay sa atin ng chronological na pagkakasunod-sunod, ngunit hindi ito masasagot kung gaano katagal. Okay? So, unlike dito kay absolute dating, so pasok tayo dito kay absolute dating, dito papasok ang absolute dating na kung saan ito ay nagpro-provide sa atin or nagbibigay sa atin ng numerical data. Okay? Or numerical dating. Nagbibigay ito ng isang tiyak at masusukat na edad na nababatay sa taon. Ito ay mas tumpak. Kumbaga, since ito ay quantitative, di ba, ganun sa research ninyo. Ang relative, let's say, ito ay qualitative. Hindi siya nagbibigay ng mga numerics, but it is stating the chronological na pangyayari doon sa mga research ninyo. Dito naman kay absolute dating, may re-relate natin to kay quantitative in which it provides numerical data. So, nagbibigay ito ng isang tiyak at masusukat na edad na nakabatay sa taon at makakategorize natin to na mas correct or mas tumpak itong absolute dating.
So ang pinakakaraniwang uri ng absolute dating ay ang radiometric dating. So umaasa ito sa mahuhulaang proseso ng radioactive decay. May ilang unstable elements na tinatawag na parent isotope, tulad ng sinabi ko sa inyo last time. Okay, so tulad ng carbon-14 o uranium-238, sa natural na nabubulok at nagiging stable elements na tinatawag nating daughter isotopes tulad ng nitrogen-40 o lead-206 sa isang palagian at masusukat na bilis. So, ang bilis na ito ay tinatawag na half-life. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, I will not explain it further kasi nga ito po ay chemistry na subject. So, bahagyang just to give you a heads up about half-life, ang oras na kailangan para eksaktong kalahati or half ng parent isotope ay mabulok at maging daughter isotope. Halimbawa, ang carbon-14 ay may half-life na, let's say, 5,730 years. So, sa pagsukat ng ratio ng parent at daughter isotope sa isang sample, kulat ng mga siyensya kung ilang half-lives na ang lumipas at sa makatuwid malalaman nila ang edad ng sample. Ang carbon-14 ay ginagamit sa mga organikong bagay na medyo bata pa, hanggang mga 50,000 years old. So, para naman sa napakatandang mga bato, milyon-milyon o bilyon-bilyong taong gulang, ginagamit ang isotope na mas mahabang half-life tulad ng uranium lead. Okay? So, kaya bakit natin kailangan ang dalawa? Sabi ko kanina, nagtutulungan si absolute tsaka si relative. Nagtutulungan sila ng perpekto. Itinakda ng relative dating or itinatakda ng relative dating ang pagkakasunod-sunod. Sinasabi nito na ang layer A ay mas matanda kaysa sa layer B. Pagkatapos, binibigay naman ng absolute dating ang eksaktong edad para sa isang layer. Halimbawa, ang layer B ay 10 million years old. And then yung layer A naman ay 5 million years, diba? So sa pamamagitan ng prinsipyo or principle tulad ng superposition upang ayusin ang mga pangyayari at pagkatapos ay paglalapat ng radiometric dating sa mga pangunahing layer, ang mga geologo at arkeologo ay nakakabuo ng detalyado at tumpak na mga timeline ng kasaysayan ng daigdig at ang buhay na sumusuporta dito. Kinukuha nila ang mga nauna. Ano ang nauna? So, mula sa relative dating at idinadagdag ang kailan mula sa absolute dating. Okay? So, from relative, ano ba ang nauna? And then doon naman kay absolute, kailan kaya ito nauna? Okay? Ano ang nauna? And then, kailan ito nauna? Or kailan ito naganap? Kailan ito nangyari? Okay, so pagkumparahin natin si relative dating tsaka si absolute dating. Pag sinabi natin na relative dating, it determines if an object or event is younger or older than another object or event from the history. Pag naman sinabi natin na absolute dating, it determines the age of a rock or object using radiometric techniques. Okay, so relative dating is qualitative while absolute dating is quantitative. Relative dating, this technique helps determine the relative age of the remains or yung mga labi or fossils. So, kay absolute dating naman, this technique helps determine the exact age of the remains. So, kay relative dating, it is less specific than absolute dating. Pagdating naman natin kay absolute dating, it is more specific than relative dating. Relative dating is comparatively less expensive and time efficient. Kasi nga, manghuhula ka lang doon or magbibigay ka lang ng assumption mo. Dito naman kay absolute dating, expensive and time consuming. Kasi nga, pag-aaralan, dadaan pa ng ilang laboratory, alamin kung related ba siya or tama ba ang data na ibinibigay ni relative dating. So, going back kay relative dating, it works best for sedimentary rocks having layered a range of sediments.
Dito naman kay absolute, it works best for igneous and metamorphic rocks. Kasi nga, dumaan na sila ng mga metamorphism. Okay? So, meron tayong mga major methods of relative dating. Una na dyan ay ang stratigraphy. Pag sinabi natin na stratigraphy, the oldest dating methods which studies the successive placement of layers. It is based on the concept that the lowest layer is the oldest and the topmost layer is the youngest. Tulad ng sinabi ko kanina na pag nagluto ka ng pancake, kung alin yung nasa ilalim, yun yung pinakamatanda or yung pinakanaunang isinalang. Pag naman yung nasa ibabaw, yun yung pinakabata. Okay? So, next naman is biostratigraphy. Kapag sinabi naman natin na biostratigraphy, an extended version ng stratigraphy where the faunal deposits are used to establish dating. Pag sinabi natin na faunal deposits includes remains and fossils of dead animals. Kaya nga siya bio. There is an integration of life. Next naman is yung cross-dating. Ano naman kaya pag sinabi natin na cross-dating? These methods compares the age of remains or fossils found in a layer. Pinagkukumpara niya yung mga fossils na nahuhukay in the same layer with the ones found in other layers. So, the comparison helps establish the relative age of these remains. Okay? So, next natin is yung fluorine dating. Bones from fossil absorb fluorine from the groundwater and the amount of fluorine absorbed indicates kung gaano nakatagal yung fossil has been buried doon sa may mga sediments na yon. So, tapos na natin ang relative dating. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga major methods na ginagamit kay absolute dating. Number 1 is yung radiometric dating na sinabi ko na rin kanina. This technique solely depends on the traces of radioactive isotopes found in the fossils. Tulad ng mga nabanggit ko kanina, si carbon-14, saka si uranium, si lead. So, those are the most common na ginagamit natin or ng mga geologists in doing this radiometric dating. The rate of decay of these elements help determine their age. Nakakatulong siya also in turn the age of the rocks. Okay? So, next is yung amino acid dating. Physical structure of living beings depends on the protein content in their bodies. So, the changes in this content help determine the relative age of these fossils. Okay? So, next natin is si dendrochronology. Pag sinabi naman natin na dendrochronology, each tree has growth rings in its trunk, mga puno. This technique dates the time or period during which these rings were formed. So, yung mga puno, merong mga kanya-kanyang ring yan. No? With the help of those, na-determine ngayon ng mga geologists, anong era ba siya nabuo? Era, periods, or epochs. Okay? So, next naman is yung thermoluminescence. It determines the period during which certain object was last subjected to heat. Kung kailan siya huling naka-experience ng tinatawag natin na heat. It is based on the concept that heated objects absorb light, okay, and emit electrons. The emissions are measured to compute the age. Kung ano yung mga nai-emit nilang mga light, doon naman yun yung tumutulong in order to compute their age. So, the law of superposition states that younger strata lie on top of older strata. So, the principles of cross-cutting relationship states that intrusions and faults that cut across rock are necessarily younger than that rock. Yung inclusions or foreign bodies found inside the rock are necessarily older than that rock. Okay?